Natin itong una nating good news. Siyempre simulan natin ang ating araw or ang ating content or live stream ng magandang balita. Siyempre, ang balitang yan ay mula dito no sa mismong channel ni PBBM. Ay hindi pala. Dito sa ating Tropa Peeps, si Boss Steve Pabs post. No, ano sabi dito? Sabi, "Look, dumating na sa bansa ang pinakabagong offshore vessels ng Philippine Navy mula sa South Korea nitong Biyernes, January 17, tatawagin itong BRP Raha Sulaiman." O yun. Sinalubong ang bagong barko ng missile frigate na BRP Jose Rizal FF-150 bilang bahagi ng standard naval protocols sa pagpasok nito sa katubigan ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, isa raw ito sa mga hakbang para mas palakasin ang kakayahan ng militar pagdating sa maritime defense at law enforcement sa pamamagitan ng isang moderno, multi-domain at self-reliant na puwersa. Yon! May bago na naman tayong barko. Ha? O yan. Siyempre, no, credits dun sa mga sa ating administrasyon, di ba? Although, syempre, pera natin yan. So, syempre, no, at least alam natin na maganda at ang naging proyekto na kung saan pinaglaanan or inilaan yung ating mga taxes at ating mga buwis, no? So, pinapalakas na ng ating pamahalaan ang maritime defense. So, kudos. Magandang balita yan. Magandang balita yan, syempre, di ba? So, alam ko, magkakaroon na tayo ng submarine, eh. Di ba? Bago matapos yung term ng ating mahal na Pangulo. No, syempre, asa na yung susunod nating isalang na kagad na natin isalang. Pakinggan muna natin to. Ito, nakakatawa kasi ito eh. And then, gusto ko lang i-remind kayo dun sa mga DDS. Ito, para at least medyo makita nyo naman, no? Na kung nasan ngayon. Ito yung ini-immortalize nyo na inyong idolo. Ano sabi niya? Ano yung mga panggalawan niyang technique, May prosecution is. We planted evidence. Yun. At least maalala nyo lang na nung prosecution days talaga ni Digong, they are planting evidence. And even prior to planting evidence, ano pa? First planted the intrigue. The intrigue first. So yung intrigue, yun yung mind condition, no? Prior dun sa hakbang na gagawin nila na ika nga niya kanina is magtanim ng ebidensya. Kaya yan yun hindi, maganda lang din ipakita. Doon sa natin editor, compress na lang natin yan Lahat yun. Ito. Asa na natin? Sunod-sunod na natin yan. Ito, magandang balita ulit. Isiningit lang naman natin yun eh. Ito. Chief of Staff General Browner naniniwalang nakasalalay sa whole of nation approach ang itatagumpay ng ASEAN Summit 2026 sa Pilipinas. Angel Garcia sa report. Alam niyo naman na pinasa na kay PBBM at si PBBM nga ang siya magiging ang Pilipinas ang magiging host country ng summit. Nananawagan itong si Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mas pinaigting ng pagkakaisa ng mga ahensya at kahandaan sa operasyon ng mga Emergency Response Unit para sa seguridad sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Binigyan din ni Browner ang tagumpay ng paghahanda ng bansa para sa ASEAN ay nakasalalay sa matibay na ugnayan ng mga ahensya at sa whole of nation approach. Ang AFP ang siya nagsisilbing lead agency ng Search, Rescue and Response Task Group, katuwang ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police ng Philippine Coast Guard upang matiyag ang isang direksyon at kakayahan sa pagtugon sa sakuna. Maalala magsisilbing ASEAN Chair at host ng Summit ng Pilipinas. Yon, ang ASEAN Chair nga is si PBBM. Sa 2026 kung saan tatanggapin ito ang mga leader at delegado mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN at mga dialogue partner, kabilang ang Cebu at Pasay na pagdarausan ng ASEAN Summit 2026. Ito si Angel Garcia ng DWWW-74, your ultimate music radio. Maraming salamat. Palakpakan.
Hindi, yun, maganda para sa akin, isang magandang balita na kagad yun, no? Na pinaghahandaan na, no, para sa darating na Asian Summit dito sa ating bansa. At syempre, maganda yung panawagan ng ating si General Browner, no? So, yan, no, isang magandang kaabang-abang din yan dahil magtitipon yung mga pinuno ng bansa sa iba't ibang bansa sa mundo, no? So, syempre, usually, no, it's not like the Olympics or something na like kung saan nag-host, sana magkaroon din ulit tayo kasi kung ang magiging host is yung bansa ng isang syempre dagsa yung mga turista, no. Pero hindi naman yan ganun at the same effect ng Olympics, no, or mga palaro ganyan na na kung saan makakahikayat ng mas maraming turista. Pero maganda pa rin yan dahil siyempre tayo yung mag-host ng bansa. It's another opportunity for us to be able to showcase kung ano yung ating mga kakayahan, kung ano yung pwede nating ipagmalaki dito sa ating bansang Pilipinas. Nahahanger sa putya. Ano nangyari? Sunod. Ito Ito kasi, reopening of the... Ano sabi dito? Ulit. Ito, reopening of the Likhang Filipino Exhibition Hall. Ayan, palakpakan. Ito maganda sa ating administrasyon ngayon, no? Lahat ng aspeto ng na pwede nating i-expose or ipakita, no? Napakaganda. Kunyari may meron kang gustong produkto na i-showcase, this is the place to be. Ay, ito gandang topic to. Si Cory, si Fidel, anyways. So yan po, no? Bukas na po ulit, no, ang Likhang Filipino Exhibition Hall or LFEH, no? So kabubukas lang po yan noong Enero 15, no, ng taong kasalukuyan. So punta na po tayo sa isa pa po nating susunod na topic. Syempre, magandang gabi po ulit sa lahat, no? At welcome dito sa Banat Boy Show. Ito na.